May mga lugar sa mundo kung saan ang liwanag ay hindi lamang isang lifeline, kundi pati na rin isang manipis na linya sa pagitan ng buhay at ang pinakamalalim, walang pangalan na kadiliman. Hindi ko akalain na papasok ako sa ganitong mundo, isang lugar kung saan walang tao. Ngunit ito ang aking kwento, isang kwento tungkol sa pagiging gatekeeper sa isang sinaunang lihim na nakahiwalay sa gitna ng karagatan, isang lugar na walang mapapangahas na pangalanan. 3 linggo na ang nakalipas, nakatira ako sa isang lumang kotse sa labas ng Portland, sa gitna ng nakakainis na mga tawag sa telepono, utang, at isang buhay na gusto kong kalimutan kaagad. Pagkatapos ay isang araw, na parang sa pamamagitan ng kapalaran, isang trabaho ang lumitaw sa screen, isang tila simpleng trabaho na may dalang sumpa. Lighthouse keeper sa Nora Island, nakahiwalay na lokasyon, 6 na buwang pangako, $4,000 sa isang buwan, ganap na kapayapaan at pag-iisa. Parang madali pero hindi. Nakasakay ako sa kinakalawang na bangka at ang helmsman na si Morrison, isang lalaking kakaunti ang pagsasalita, ngunit ang mga mata ay nagsasaad ng hindi masasabing kwento. Tumawid kami sa kulay abong dagat, kung saan humihip ang malamig na hangin sa aming balat, kung saan hindi nakapasok ang sikat ng araw sa makapal na hamog. Nang lumitaw ang Nora Island, ito ay hindi isang malugod, ngunit isang tahimik na babala. Ang mga nabubulok na pantalan, ang mga matutulis na bato na parang mga demonyong pangil na nakausli sa dagat. At ang parola, puti, nakatayo doon na parang isang higanteng kuko na nakaturo sa langit, tahimik at nagbabanta. Lumingon sa akin si Morrison, malungkot ang boses, hindi ito lugar para sa mga mahina ang puso. At tandaan, hindi lahat ng nakikita mo dito ay totoo. Tumungo ako sa pantalan, iniwan ang lahat ng koneksyon sa labas ng mundo. Mula dito, magbabago ang lahat. Hindi ito kwento tungkol sa isang ordinaryong trabaho. Ito ay isang kwento tungkol sa mga kakaibang alituntunin, tungkol sa kalungkutan ng nakakatakot na kalungkutan, ng mga tinig na hindi kabilang sa mundong ito, at isang biyakon na hindi dapat patayin anuman ang mangyari. Umupo, ikabit ang iyong mental seatbelt, dahil ang paglalakbay na ito ay magdadala sa iyo sa gilid ng takot, kung saan malabo ang linya sa pagitan ng realidad at pantasya, at kung saan ang kaligtasan ay isang laro ng isip lamang sa dilim-dim. 3 linggo na ang nakalilipas, nakatira ako sa isang beat-up na kotse na nakaparada sa gilid ng isang suburban street ng Portland. Parang gumuho ang lahat. Nawala ang pera, ang mga tawag sa pangongolekta ng utang ay nagmumulto sa akin na parang mga multo, at ang mga gabing walang tulog ay ginugol sa hukay ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Isinuko ko na ang lahat, ang aking trabaho, ang aking mga kaibigan, at ang aking sarili. Ang buhay sa lungsod ay hindi na para sa akin. Pagkatapos isang araw, lumitaw ang isang pagkakataon na parang mahika, isang trabaho bilang tagabantay ng parola sa isang liblib na isla sa gitna ng karagatan, nagbabayad ng $4,000 sa isang buwan na may pangako ng kapayapaan. Ganap na pag-isa at isang maliit na silid na tirahan. Ito ay maaaring parang isang loser's paradise, ngunit para sa akin, ito ang tanging paraan upang makalabas, kahit na ang ibig sabihin nito ay ilibing ang aking sarili sa pinakaliblib na lugar. Nagpasya akong pumunta. At hindi ko alam, ang desisyong iyon ay magdadala sa akin sa isang bangungot na hindi ko akalain. Pagsakay sa barko kasama si Captain Morrison, ang nakakatakot na katahimikan. Nakilala ko si Captain Morrison sa Bar Harbor. Siya lang ang nanguna sa islang ito. Hindi tulad ng iba, hindi gaanong nagsasalita si Morrison, malamig ang mga mata,
nakahawak ang mga kamay sa manibela na parabang natatakot siyang mawala ang isang bagay na pinakamahalaga sa buhay niya. Tahimik kaming umalis sa pantalan. Ang barko ay dumausdos sa mga kulay abong alon ng Atlantiko. Ang makina ay umuungal ng tuloy-tuloy, ngunit parang huling hininga ng isang pagod na nilalang. Sa unang 30 minuto, hindi umimik si Morrison. Katahimikan. Gusto kong magtanong, gustong makipag-usap, ngunit ang malamig na kapaligiran na yon ay parang isang hindi nakikitang pader na nakaharang sa lahat. Ang lamig ay tumagos sa bawat himaymay ng aking balat. Ang mga alon ay tumaas at bumagsak tulad ng paghinga ng isang higanting nilalang na nakahandusay sa ilalim ng karagatan, naghihintay na sugurin ang sinumang maglakas loob na tumuntong sa isla. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay pumasok, ang hamog na ulap, lumilitaw ang Nora Island. Unti-unti, lumalapot ang hamog, na ginagawang madilim na gabi ang lahat sa paligid, kung saan ang bawat direksyon ay pareho, walang katiyakan at walang katapusan. Pagkatapos, sa di kalayuan, isang puting hugis ang lumilitaw sa madilim na bato. Ito ay ang parola ng Nora Island. Ito ay hindi katulad ng anumang parola na nakita ko kailanman, matangkad, matigas, may mga linya na wala sa lugar at walang simetriko, na parang may mali na pumangit dito. Hindi ito pinangalanan sa anumang chart na nakita ko, na parang wala ito. Malumanay na sinabi ni Morrison, hindi na ito namarkahan sa mga chart. Para sa mga dahilan na mauunawaan mo sa lalong madaling panahon. Ang kanyang mga salita ay parang death knell na umaalingaw sa bakanting espasyo ng aking isipan. Pagtuklas ng kakaibang eksena, ang bulok na pantalan, ang hindi karaniwang malinaw na dagat. Nang dumaong ang barko, nakita ko ang bulok na pantalan, ang mga sirang kahoy na tabla na pinagsama-sama ng katatagan at katigasan ng panahon. Sa bawat hakbang ko sa lumulutang na mga tabla, umalingaw sa tahimik na espasyo ang kanilang mga alingaw, dahilan para bigla kong napagtanto na hindi ito isang ordinaryong pantalan. Kakaibang linaw ang tubig dagat sa paligid, ang liwanag na dumadaan sa bawat alon ay nagbigay ng isang bagay na hindi maipaliwanag, at mula sa ibaba, nakikita ko ang malabo, nanginginig na mga figura, hindi sigurado kung sila ay isda o iba pa. Isang katakot-takot na pakiramdam ang gumapang sa akin, na para bang ako ay pinapanood o kahit na hinihintay. Nagbabala ang kapitan sa mga tuntunin at kinakailangang pagbabantay. Bago umalis sa barko, lumingon sa akin si Morrison. Ang kanyang malalim na mga mata ay naghahatid ng maraming hindi nasasabing mga salita. Di ito lugar para sa mga mahina ang loob. Nag-iwan sa iyo ng ilang panuntunan ang matandang tagabantay ng parola. Dapat mong sundin ang mga ito sa bawat salita, nang walang pagkukulang. At huwag maniwala sa lahat ng nakikita ng iyong mga mata. Ang islang ito ay maaaring maglaro sa isip. Huminto siya, na parang may gustong sabihin pa, ngunit tumahimik, tumalikod sa akin, nag-iwan ng espasyo ng misteryo at pagkabalisa. Ang dagundong ng mga makina ng barko ay bumalik sa kanyang pag-alis, na sinundan ng makapal na ulap ng hamog na nilamon ang lahat, ang aking katawan at aking isipan. Ang mood ng pangunahing karakter, ang salungatan sa pagitan ng pag-asa at takot. Tumayo ako doon, sa bulok na pantalan, pinagmamasdan ang barko na unti-unting nawawala. Sa isang bahagi ng aking puso ay ang mahinang pag-asa ng isang madaling trabaho, kung saan walang pressure mula sa labas ng mundo. Ngunit sa kabilang banda, may namumuong takot, parang halimaw na tahimik na umaangat sa dilim. Alam kong hindi lang kalungkutan ang naghihintay sa akin sa islang ito. Ngunit isang hamon na higit sa lahat ng imahinasyon, isang pakikibaka sa pagitan ng liwanag at kadiliman, sa pagitan ng realidad at ilusyon, kung saan hindi ako makakatakas ng madali.
Ang sinaunang parola ay lumitaw sa ambon. Nang tumapak ako sa batong landas patungo sa parola, hindi ko maiwasang manginig sa kamahalan na may halong pagkasira nito. Ang mga pader ng bato ay kulay abo na natatakpan ng lumot at maalat na asin sa dagat. Ang arkitektura ay walang simetriko, ang makikitid, matutulis na bintana na parang mga butas, hindi para mahuli ang sikat ng araw kundi para sa pagtatanggol. Ang lumang pinto na gawa sa kahoy ay abo na kulay abo, bingkong at may malalim na mga bitak, na saksi sa mga siglo ng mga bagyo at pagguho. Pakiramdam ko ang parola ay hindi lamang isang gawaing arkitektura, ngunit isang sinaunang nilalang na naghahari dito, humihinga sa bawat lumang bato. Susi at liham mula sa tagabantay ng lampara. Naghanap ako sa paligid ng base ng dingding, hinahanap ng aking mga mata ang anumang bagay na maaaring makatulong sa akin na buksan ang malaking pinto. Sa ilalim ng maluwag na bato, nakakita ako ng luma, kalawangin ngunit buo na susi. Sa tabi nito ay isang dilaw na sobre na may nakasulat na mga salita, bagong tagabantay, magbasa kagad. Bumilis ang tibok ng puso ko nang buksan ko ang sobre. Ang liham ay isinulat sa isang seryosong sulat kamay, ngunit mayroong isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Welcome sa Nora Island. Tandaan, buksan ang mga ilaw sa dapit hapon, patayin sa madaling araw. Isulat ang lahat ng eksakto. Magtiwala sa iyong instincts, ililigtas ka nila kapag nagkagulo. Huwag laktawan ang isang hakbang. At huwag maniwala sa lahat ng nakikita ng iyong mga mata. Ang bawat salita ay nag-alab sa aking isipan na nagpapadala ng hindi maipaliwanag na lamig sa aking gulugon. Naninikip ang hangin sa loob, hindi maipaliwanag ang amoy. Nang mabuksan ang mabigat na pinto, isang malamig, maasim na hangin ang pumasok, na may halong amoy ng asin sa dagat at iba pa, isang kakaiba, matamis na amoy na hindi mabanggit, tulad ng hininga ng isang lihim na natutulog sa loob ng maraming siglo. Malaki ang pangunahing silid, luma at maalikabok ang mga kasangkapan. Ang mga estante ay natatakpan ng mga nautical chart, mga manual sa pagpapanatili, at mga lumang kagamitan. Sa gitna ay isang basag na kahoy na mesa, sa tabi ng isang lumang radyo. Ang metal case nito ay scratched at kupas. Ang mga knobs nito ay pagod at makintab dahil sa hindi mabilang na pagpindot. Ang espasyo ay tila naghihintay ng bagong buhay, ang susunod na tagabantay ng lampara. Kakaibang radio static at whispering sounds. Binuksan ko ang radyo, pero imbes na radio wave o weather information, ang nakuha ko lang ay static at kakaibang tunog. Sa una, ito ay isang malabo, hindi malinaw na bulungan na tunog, tulad ng mga espiritu na sinusubukang makipag-usap mula sa ibang mundo. Pinihit ko ang dial, sinusubukan kong makakuha ng mas malinaw na signal. Minsan ang bulong ay nauwi sa halos hindi maintindihang pananalita. Ang mga kakaibang tunog ay nagpanginig sa akin. Ang radyo ay hindi na parang isang ordinaryong aparato, tila isang pinto sa ibang dimensyon, isang mundong hindi nakikita ng mata. Pabago-bagong salamin, window sa ibang mundo. Sa taas, may nakita akong maliit na kwarto na may malaking salamin na nakasabit sa dingding. Sa unang pagkakataon na tiningnan ko ito, nakita ko ang aking mukha, ngunit hindi ito mukhang totoo. Ang salamin ay sumasalamin sa isang mas pagod, haggard na bersyon, ang mga mata nito na nakatingin sa malayo, sa isang lugar na hindi ko maabot. Mas nakakatakot kung minsan ang imahe sa salamin ay gumanti ng kaunti kaysa sa ginawa ko, na para bang ito ay nabubuhay sa ibang panahon, isang paralel na dimensyon.
Hinawakan ko ang salamin at ganoon din ang ginawa ng ibang imahe, ngunit may hindi nakikitang distansya, isang malamig na pagkaantala na pumipigil sa akin na tumingin sa malayo. The Lighthouse Keeper's Diary, mga palatandaan ng psychosis at supernatural pressure. Sa desk, may nakita akong lumang diary, blur ang cover. Ang tala-arawan ay nagtala ng mga araw ng tagapag-ingat ng parola, si E. Stevens, mula sa mga unang araw ng kaliwanagan hanggang sa ang sulat kamay ay naging magulo at hindi pantay, na parang inalog ng isang espiritu na unti-unting nasisira. Ang mga tala sa tala-arawan ay nagkwento ng mga malungkot na gabi, kakaibang tunog, kakaibang mga ilaw na lumilitaw sa malayo sa pampang, at ang pakiramdam ng patuloy na pinapanood. Bawat pahina ay tila nagsasalita tungkol sa kabaliwan at panggigipit na ikinintal ng parola sa isipan ng mga dating tagabantay ng parola, tulad ng isang matinding babala. Mga mahigpit na panuntunan, mga ritual sa kaligtasan. Ang mga liham, tala-arawan, at mga palatandaan ay tumuturo sa isang bagay. Ang pagpapanatiling bukas ng mga ilaw ay hindi lamang isang teknikal na gawain, ngunit isang ritual ng kaligtasan. Buksan ang mga ilaw sa dapit hapon, kahit na walang mga barko sa dagat. I-off ang mga ito sa madaling araw, hindi kailanman nagkakamali. Itala ang bawat kaganapan nang hindi nag-iwan ng isang detalye. Huwag magtiwala ng lubusan sa nakikita ng iyong mga mata o naririnig ng iyong mga tainga. Ang bawat hakbang ay may dahilan, at ang paglabag dito ay maaaring humantong sa hindi inaasahang kahihinatnan. Ang mga psikolohikal na epekto ng paghihiwalay, pakikipag-usap sa iyong sarili at pagkawala ng tulog. Ang mga araw ay lumipas sa ganap na katahimikan, ngunit hindi kapayapaan. Nagsimula akong makarinig ng mga boses sa aking ulo, hindi sa sarili ko, ngunit umalingaw-ngaw mula sa ibang dimensyon. Kinausap ko ang sarili ko, maging ang mga pader na natatakpan ng lumot sa paligid ko. Ang kawalan ng tulog ay naging sinumpaan kong kaaway. Gabi-gabi, nakahiga ako, nakadilat ang mga mata, nakatitig sa basag na kisame, nakikinig sa sipol ng hangin sa mga siwang ng pinto. Pakiramdam ko ay may nakikinig sa bawat paghinga ko. Ang pakiramdam ng pagbabago ng oras at ang orasan ay nalilito. Ang oras sa isla ay hindi na isang tiyak na konsepto. Mabilis ang takbo ng aking relo at pagkatapos ay bumagal ng hindi ka panipaniwala. Ang orasan sa dingding ay tila nabubuhay sa sarili nitong mga alituntunin. Sa tuwing titignan ko ito, tumatalon ang pangalawang kamay na nagpapawala sa aking direksyon, na para bang naiipit sa magulong daloy ng realidad. Iniisip ko, umiikot ba ang lugar na ito sa akin o nawawalan na ako ng kontrol? Lalong naging malinaw ang boses mula sa radyo, mga sigaw ng tulong mula sa nakaraan. Ang radyo ay umalingaw pa rin sa static, ngunit ngayon ay nagsimula akong makarinig ng mga salita ng mas malinaw. Hindi iyon boses ng tagalabas, ngunit sarili kong boses, ibang bersyon, isang taong nanirahan dito, o marahil isang hinaharap na hindi ko alam. Umalingaw ang mga paghingi ng tulong, parang alingaw ng isang kaluluwang pilit na tinatakasan ang dilim ng parola. Narinig ko ang aking sarili na tinatawag ang aking pangalan, ngunit mula sa ibang mundo, isang hindi nakikitang distansya na hindi maaaring tawirin. Kakaibang pisikal na kababalaghan, magkatulad ng mga ilaw at nakakatakot na katok sa bakal na pinto. Isang gabi, tumingin ako sa dagat sa isang maliit na bintana. Sa harap ng aking mga mata, sa tabi ng parola na aking binabantayan, ay lumitaw ang pangalawang liwanag, magkapareho, kumikislap sa makapal na kadiliman, ngunit wala sa anumang mapa. Marahas na umalingaw ang katok sa bakal na pinto, napakalakas kaya nyanig nito ang buong parola.
Kitang-kita ko ang bawat hampas ng martilyo na tumatama sa aking puso. Ang tunog na parang mga yabag na hindi nakikita na paakyat sa hagdan. Ngunit nang tingnan ko, walang tao sa kadiliman. Pinagmumultuhan ng salamin at ng kakaibang imahe ng tubig. Hindi ko napigilang bumalik sa kwarto dala ang kakaibang salamin. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang refleksyon, kundi isang silid na puno ng tubig, ang mga silweta ng mga kakaibang nilalang na nakakubli sa madilim na tubig. Ang tubig mula sa salamin ay tila hindi kabilang sa mundong ito. Ito ay parang isang pinto na nagdudugtong sa dalawang magkatulad na dimensyon, na humihila sa akin ng mas malalim sa walang pangalan na kakilakilabot. Ang boses ng isang pamilyar na ex-girlfriend. In the darkest moments, I hear that voice, the voice of Sarah, my ex-girlfriend, the one left behind when everything fell apart. David, nandyan ka ba? Pakibuksan ang pinto. Ang boses ay matamis, puno ng pananabik, at ito ay lumuluha sa aking puso. Alam kong daan-daang milya ang layo ni Sarah sa Portland. Hindi alam kung ano ang ginagawa ko o kung saan ako natigil. Ngunit dito, sa isla, ang boses ay umaalingaw na parang isang sumpa na ginagawang imposibleng makilala ang pagitan ng realidad at pantasya. Natuklasan ang mga lumang dokumento, misteryo ng tagabantay ng parola, at ang mahiwagang pagkawala. Habang nililinis ang isang maliit na sulok ng parola, nakakita ako ng isang lumang file na nagdodokumento ng isang nakakatakot na insidente mula 1,962. Ang tagabantay ng parola, si Thomas Whitmore, ay natagpo ang ganap na baliw, nakatayong hindi gumagalaw sa parola, ang parola sa labas ng hindi kilalang tagal ng panahon. Ang ulat ay natapos sa kanyang mahiwagang pagkawala at hindi maipaliwanag ng mga alingawmaw ng mga supernatural na fenomena na sumalot sa isla. Ang mga dilaw na pahina ay nakatatak pa rin ng mga kakilakilabot na hindi pa nabubunyag at ngayon, nararamdaman ko ang takot na tumatagos sa aking mga ugat. Ang proseso ng pisikal at pandama na pagbabago. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula akong makaramdam ng malinaw na pagkakaiba sa aking katawan. Ang aking mga kalamnan ay naging mas matatag at lumakas ng walang anumang ehersisyo. Matalas ang aking mga sentido na ang bawat tunog ng mga alon, ang hangin sa mga bato, ay umaalingaw na parang bulong. Ang liwanag mula sa parola ay hindi lamang kumikinang sa malayo, kundi tila tumatagos sa bawat himaymay ng aking laman na humahalo sa aking pagkatao. Hindi na ako isang malungkot na tao, ngunit unti-unting naging bahagi ng liwanag, isang buhay na simbolo sa gitna ng walang katapusang karagatan. Ang panloob na pakikibaka, ang pagnanais na makatakas at ang tungkuling bantayan. Ngunit sa loob ko, patuloy ang labanan. Ang bahagi ng tao sa akin ay nagnanais na bumalik sa aking dating buhay, kung saan mayroong pamilya, mga kaibigan at kalayaan. Alam ng kabilang bahagi ang mabigat na responsibilidad na aking binabalikan, ang bantay pinto, ang tagapag-alaga ng manipis na linya sa pagitan ng tunay na mundo at ng supernatural na mundo. Ang kalungkutan ay naging kadena na nagpasikip sa aking kaluluwa, ngunit ang pakiramdam ng responsibilidad ay isang gabay na liwanag na humawak sa akin sa gitna ng madilim na dagat. Ang paghaharap sa mga supernatural na puwersa sa ilalim ng dagat. Tuwing gabi, umaalingaw ang tawag mula sa sahig ng karagatan na parang bulong ng mga kakaibang nilalang. Nakakita ako ng mga nakakatakot na imahe sa aking isipan, siksik na kadiliman, napakalaking galamay na umabot, humihila ng malamig na tubig na bumalot sa lahat. Kung minsan ay parang hinihila ako pababa sa ilalim ng dagat, humaharap sa mga puwersang hindi kabilang sa mundong ito. Halos gumuho ang aking isipan sa bigat ng walang pangalang mga panggigipit, ngunit ako ay nakatayo pa rin ng matatag, pinananatiling nagniningas ang lampara, ang tanging apoy na naghihiwalay sa mundo ng mga tao mula sa kadiliman. Ang hitsura ng rescue ship, pag-asa at pagdududa.
Isang araw, mula sa malayo, nakita ko ang madilim na liwanag ng isang barko na papalapit sa isla. Ang imahe ng barko na may hitsura ng isang rescue force, ang mga uniforme ng mga taong nakasakay ay halos sumabog sa akin sa pag-asa. Ngunit sa aking puso, hindi ko makalimutan ang mga babala, ang mga kakaibang tinig at ang mga supernatural na fenomena na nagpabago sa akin. Naisip ko, ito ba ay kaligtasan? O ito ba ay isang detalyadong bitag na humila sa akin palayo sa parola, upang ang mga puwersang naghihintay sa ilalim ng dagat ay madala ako? Ang pakikibaka sa pagitan ng pananampalataya at pag-aalinlangan ay nag-iwan sa akin na nakatayo sa pagitan ng mga hangganan ng dalawang mundo, hindi na makabalik. Pangwakas na desisyon, pagtanggap sa tungkulin ng gatekeeper. Sa tahimik na sandali bago dumaong ang barko, naramdaman ko na ang bawat pagpili na gagawin ko ay magdadala sa akin sa parehong dulo. Isinuko ko ang lahat ng kaugnayan sa nakaraan, lahat ng alaala kung sino ako, at lubos kong tinanggap ang bago kong misyon. Ako ang bantay pinto, isang buhay na parola, kung saan ang dilim at liwanag ay nagtatagpo. Ang misyon ay walang katapusan, walang araw na walang pahinga, tanging walang hanggang pagbabantay sa mundo mula sa mga multo ng dagat. Open Ending, Final Diary at Captive Fate. Binuksan ko ang diary, isinulat ang huling entry ng paglalakbay. Day 21. Umalis na ang rescue ship. Ang parola ay gumagana ng normal. Hindi ko pinirmahan ang aking pangalan dahil hindi na sa akin ang pangalang David Morrison. Ito ay para sa isang taong nawala, nag-iwan ng puwang para sa isang bagong nilalang. Isang malabong bantay pinto na ang parola at isla ng Nora ay hahawakan magpakailanman. Lumaganap ang presensya ng kadiliman. Ang parola ay higit pa sa isang liwanag. Ito ang huling hangganan, kung saan ang liwanag ay lumalaban ng walang katapusang laban sa walang katapusang kadiliman ng malalim na karagatan. Araw-araw, nararamdaman ko ang kadiliman na parang isang buhay na bagay na bumabalot sa bawat sulok ng liwanag, tumatagos sa bawat selula ng aking katawan. Ang presensyang iyon ay hindi lamang isang pisikal na banta, kundi isang espiritual na paglamon, unti-unting binabago ang kaluluwa at kalooban. Ang walang katapusang paglalakbay ng gatekeeper. Napagtanto ko na hindi ko lang hawak ang liwanag para sa sarili ko, kundi para sa libu-libong tao na hindi pa nakakaalam ng pagkakaroon ng Nora Island. Ang bawat gabing walang tulog ay isang labanan, tuwing madaling araw ay isang marupok na tagumpay. Ang patuloy na mga bulong, ang hindi makamundong mga figura, ang walang pangalan na mga panggigipit, lahat ay naging bahagi ng isang bagong buhay, isang walang katapusang cycle na hindi ko matakasan. Ganap na pag-iisa at empasya sa kadiliman. Ang kalungkutan ay hindi na isang kaaway, ngunit nagiging ang tanging kaibigan. Natuto akong makinig sa mga alingaw-ngaw ng dilim, unawain ang sakit at lihim na dala nito. Gabi-gabi ako ay nagiging mas nakaayon sa kadiliman, bilang isang tagapamagitan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, sa pagitan ng dalawang mundo. Isang mensahe mula sa nakaraan at isang babala para sa hinaharap. Isinulat ko ang mga linyang ito hindi para sa aking sarili, kundi para sa mga susunod sa akin, para sa mga maaaring lumakad sa landas na aking pinili. Tandaan, ang liwanag ay buhay, ngunit ang kadiliman ay laging naghihintay. Ang parola ay hindi isang lugar para sa mahina ang puso. At kung makarinig ka ng isang tawag mula sa ilalim ng dagat, huwag kailanman tatalikuran mo ito. Bukas na pagtatapos, pangako at pagpapatuloy. Hindi pa tapos ang kwento ko. Naroon pa rin ang Nora Island, nasusunog pa rin ang parola, at naghihintay pa rin ang dilim. Marahil isang araw, isang bagong tao ang tutuntong sa nabubulok na pantalan na ito,
haharapin ang hamon na aking tinanggap. Hanggang sa panahong iyon, narito ako, ang bantay ng kadiliman, ang liwanag sa gitna ng malawak na dagat at walang katapusang kalungkutan.